Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Heart's Secret. Ang sabi nila, cheating is a choice. Pero paano kung gagawin mo ito para sa kaibubuti ng isang taong mahalaga sa'yo? Magagawa mo pa rin bang sabihin na kasalanan ito kung ito ang magsisilbing paraan para alisin sa peligro ang buhay ng isang tao? Dahil para sa akin, hindi ko pagsisisihan na minsan din akong naging kabit, na minsan sa buhay ko ay pinili ko ang tunay kong nararamdaman at ang kaligtasan ng babaeng minamahal ko, kumpara sa panghusga at pagkokondena ng mga tao. Kahit pa sa huli, ay ako pa rin ang talo. Ako nga po pala si Arthur. Ngayon po ay 57 years old na. Tubong Pampanga po ako. Mula po nung nakagraduate ako ng high school, ay pagiging driver na ang naging trabaho ko. Driver ng tricycle, ng jeep, ng truck, hanggang sa maging personal driver na nga ako ng mga taong nakakaangat-angat sa buhay. At dito ko na nga po nakilala si Ma'am Laida. Nangyari po itong kwento ko, nasa 2 dekada na rin ang nakakalipas. 33 anyos po ako nung panahon na yon. Sana po kahit papano ay kapulutan ninyo ng aral ang aking confession. Tama na, Gerardo. Mabilis akong tumakbo sa silid nila Ma'am Laida para tingnan kung ano ang nangyayari. Mukhang sinasaktan na naman siya ng malademonyo niyang asawa na si Sir Gerardo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Tigilan mo ang pagbubunga nga sa akin tuwing umaga dahil umiinit ang ulo ko. Isang malakas na sampal na naman ang dumapo sa pisngi ni Ma'am Laida. Parang dinudurog ang puso ko nang makitang napaupo siya sa sahig at tumama pa ang ulo niya sa pader ng kanilang silid. Nagsimula na siyang humagulgol pero patuloy pa rin siya sa pagsagot. Sinabi ko rin naman na sa'yo na tigilan mo na ang pagguha ng pangsugal mo sa savings natin. Hindi ka na nga nagtatrabaho. Ikaw pa tong malakas ang loob magbisyo. Ha, talagang sumasagot ka pa ha? Talagang gusto mong nasasaktan ano? Para sabihin ko sa'yo, Laida, yan na lang ang papel mo sa buhay ko. Anong gagawin ko? Hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Kaya bigyan mo na lang ako ng pera dahil yan lang naman ang pakinabang mo sa akin. Mabuti na lang at hindi niya na pinagbuhatan pa ng kamay si Ma'am Laida. Pero mukhang mas masakit naman ang mga binitawan niyang salita, kaya napahagulgol na naman si Doktora. Isa pong dentista si Ma'am Laida. May clinic siya mismo sa tapat ng bahay niya, kaya naman masasabi ko na medyo magaan ang trabaho niya kumpara sa ibang doktor na nangangamuhan. Maganda at bata pa si Doktora. Nasa 35 pa lamang siya, kaya hindi ko maintindihan kung bakit inuubos niya ang oras niya sa pagiging martir sa lalaking wala namang ibang ginawa kung hindi perwisyuhin at huthutan siya ng pera. Wala pong trabaho si Sir Gerardo. Literal na makapal ang mukha at batugan. Pero ang pinaka hindi ko gusto sa kanya, yun ay ang paninirang ginagawa niya pa sa asawa niya. Makailang beses ko na rin kasing naririnig, lalo kapag kainuman niya ang mga kaibigan niya dito sa may garahe, na pinagtitiisan na lang daw niya si Ma'am Laida para sa pera. Dahil naibibigay nito ang mga luho niya at dahil magaling daw ito. Kung pwede ko nga lang talagang saktan siya sa tuwing naririnig ko yun. Pag alis niya ay kaagad akong pumasok at kinatok sa kwarto si Ma'am. Ma'am, kain na po tayo. Naghanda na po ako ng almusal. Gaya ng inaasahan, paglabas niya ng kwarto ay nakaayos na siya at napakakapal na naman ang suot niyang makeup para itago ang mga pasa. Good morning, Arthur. Isang malapad na ngiti ang ipinakita niya sa akin, pero kita ko pa rin ang sakit sa mga mata niya. Good morning din po, ma'am. Tara na po sa lamesa, kain na po tayo. Anyaya ko. Naku, ikaw na lang siguro. Oras na din late na. Baka inaantay na ako ng mga pasyente sa klinik. Pasensya ka na ha. Magalang ang pagkakasabi niya noon. Ganun talaga si Mama. Kahit na siya mismo ang amo ko at nagpapasahod sa akin, hindi niya ako itinuturing na iba. Madalas talagang sabay kaming mag-aalmusal pag alis ng asawa niya. Ako na ang naghahanda noon dahil alam kong wala na siyang oras at hindi siya kakain ng tama kung hindi ko siya pipilitin. Naku ma'am,
Naunahan na kita. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi nyo kailangang magtagal para makakain. Niyaya ko siya papunta sa lamesa at saka ko inalis ang takip ng hinanda kong almusal. Heto mamo, pandesal, scrambled egg, hotdog tsaka kape. Mabilis kainin pero nakakabusog. Buong pagmamalaki kong sabi, aba, ayos ka talaga Arthur ha? Kabisado mo talaga ako. Umupo na siya sa lamesa at sabay na nga kaming nag-almusal. Ito ang paborito kong parte ng araw. Ang makasabay siyang kumain ng agahan at makakwentuhan. Siguro sa puntong ito ay alam nyo na rin na may gusto ako sa amo ko. 2 taon na akong naninilbihan sa kanya at sa puntong ito, masasabi kong kabisado ko na ang lahat ng tungkol sa kanya. Papasok na ako. Tapusin mo na muna ang pagkain mo dyan. Mamaya may pupuntahan tayo ipag-drive mo ko. Pero imbis na sundin siya ay tumayo din ako sa kinauupuan ko. Naku ma'am, hindi. Ihahatid na kita sa klinik. Kinuha ko na ang bag niyang nakapatong sa lamesa bago pa niya makuha. Pero kumakain ka pa. Naku ma'am, okay lang po yan. Babalikan ko na lang mamaya. Lipat kalsada lang naman ang klinik nyo tsaka ang bigat nitong bago. May nabasa po ako na bawal daw magbuhat ng mabigat ang mga doktor. Dahil posibleng maapektuhan ang mga nerves sa kamay. Kaya dapat po, alagaan nyo ang kamay nyo. Napangiti siya at sa wakas ay tumawa na rin. Naku, ikaw talaga. Ang dami mong alam. Masaya ang naging umaga namin. Pero kabaligtaran naman yon kinagabihan. Umuwi na naman kasing lasing ang asawa ni Ma'am Laida. Stayin ako sa kanila at meron akong kwarto na katabi ng kusina. Kaya naman, dinig na dinig ko ang kumusyon nilang mag-asawa kahit 10:00 na ng gabi. Tigilan mo ako, Gerardo. Pagod ako. Garalgal at paiyak na ang boses ni Ma'am Laida. Anong sabi mo? Ayaw mo? Hindi mo na nga ako mabigyan ng anak. Aarte-arte ka pa. E ano pang silbi mo sa akin? Parang otomatiko akong napabangon sa higaan ko. Lumabas ako ng kwarto at gulat na gulat ako nang makita na pinipilit ni Sir Gerardo si Ma'am Laida. Kaagad ko siyang hinila paalis kay Ma'am Laida. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ko nung gabing yon. Pero inihagis ko siya sa may pader. Tsaka ko sinaklolohan si Ma'am. Siguro dahil na rin sa kalasingan ay mabilis siyang nawalan ng malay. Gerardo, gumising ka. Arthur, ano bang ginawa mo? Kahit binugbog na siya, ay kita pa rin ang pag-aalala niya sa asawa niya. Lasing lang po siya, Ma'am. Dadalhin ko na lang po siya sa sala. Hindi. Sa kwarto mo na siya dalhin. Sigurado po kayo, Ma'am? Paano kung ipilit niya ulit ang sarili niya sa inyo? Wala ko ron para ipagtanggol kayo. Natahimik siya dahil sa sinabi ko. Wala siyang nagawa nang buhatin ko ang asawa niya at dalhin sa sala. Binalikan ko siya sa kusina. Kumuha ako ng yelo at inilagay yon sa towel. Tsaka ko siya nilapitan at inilapat yon sa gilid ng labi niya na dumudugo. Tulala lang siya at hinahayaan lang ako sa ginagawa ko. Doon na ako bumuelo para kausapin siya ng masinsinan. Ma'am, wala ho ba kayong balak hiwalayan ng asawa niyo? Kaagad niya akong tiningnan ng masama. Hindi naman po sana sa pangingialam, Ma'am. Pero hanggang kailan niyo po ba siya hayaang ganyanin kayo? Opo, asawa niyo siya. Pero harap-harapan naman niyang ipinangangalanda ka na ginagamit ka lang niya at hindi ka niya mahal. Pero sinumpaan ko sa altar ang pagsasama namin. Halos pabulong ang pagkakasabi niya noon. Kasama ba sa sinumpaan mo sa altar ang pambubugbog hanggang sa malagutan ka ng hininga? Diretso kong tanong sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya nakasagot at nag-iwas ng tingin. Napakarami mong pwedeng ipalit sa batugan mong asawa, Ma'am. Sino? Ikaw? Nagulat ako sa tanong niya at napatitig sa mga mata niya. Ma'am, anong... Alam ko, Arthur. Alam kong may gusto ka sa akin. At magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako naapektuhan ng mga ginagawa mo para sa akin. Ako naman ang natameme dahil sa mga sinabi niya. Pero hindi ko na siya pinatapos at kaagad ko siyang sinunggaban ng halik. Wala nang ibang importante sa akin
Kung hindi ang malaman na alam niya ang tungkol sa nararamdaman ko at hindi niya nire-reject yon. Base sa kanya ay nagugustuhan pa nga niya. Kaya naman sobrang saya ng puso ko, Miss Hart. Siguro, dahil na rin sa matagal na pagtatago ng nararamdaman namin para sa isa't isa. Walang anumang mga salitang namagitan sa amin, pero ang katawan naman namin ang nagpapakita ng pananabik sa isa't isa. Nung gabing yon, sa loob ng silid ko, nakagawa kami ng kasalanan sa asawa niya at sa Diyos, habang natutulog ang kanyang asawa sa sala. Kinabukasan, maaga akong gumising para alalayan si Ma'am Laida. Nauna akong lumabas ng kwarto para siguraduhin natutulog pa sa sala ang asawa niya. At mabuti na lang dahil masarap pa ang hilik nito sa sala. Panay ang hagik-hikan naming dalawa nung mapagtanto naming hindi kami mahuhuli ng asawa niya. Pagpasok niya sa silid ay agad akong nag-asikaso ng almusal. Maaga pa naman kaya nagluto ako ng paborito niyang adobong manok na maanghang. At pinarisan ko yon ng iced coffee na may itim na gulaman. Ito ang mga paborito niya, kaya sigurado akong matutuwa siya. Nang magising si Sir at magtungo sa kwarto, ay himalang wala akong narinig na kahit na anong sigawan o sakitan. Sa halip ay hinalikan pa ni Sir si Ma'am Laida sa pisngi paglabas nila ng kwarto. Nagbibilang ng pera ang lalaki habang nakangiti naman sa akin si Ma'am at may nakakalokong tingin. Napakamakasalanan ng tanawing yon. Pero para sa akin ay lalong nakakaakit si Ma'am Laida dahil doon. Himala Ma'am, ang saya ni Sera. Bati ko nang makaalis ang asawa niya. Binigyan ko ng pera. Ano pa nga ba? Yun lang naman ang kasiyahan niya. Umupo siya sa lamesa kaya nagsimula na akong maghapag. Kailan mo ba kasi siya iiwan? Para naman makapagpahinga ka sa pagiging sugar mommy mo. Pabiro kong tanong pero kaagad niyang iniba ang usapan. Kain na tayo. Mukhang mga paborito ko ang hinanda mo ah. Siyempre naman, Ma'am. Para naman hindi mo pagsisihan ang ginawa natin. Nginitian ko siya ng nakakaloko, dahilan para mapahagikik siya. Miss Hart, nagpatuloy ang ganun naming gawain. Masaya kaming namumuhay sa tuwing wala ang asawa niya. Minsan sa sala, minsan naman ay sa aking silid o kaya naman ay sa kusina. Hanggang sa isang araw, ay nagpaalam na magbabakasyon ang asawa niya. Nanghingi ito ng pera para magbakasyon sa Pangasinan. 7 araw siyang mawawala, kaya 7 araw din kaming magiging malaya. Sa loob ng mga araw na yon, naghanda ako ng magagarbong sorpresa para kay Laida. Naghanda ako ng dinner date sa loob ng bahay. Inilabas ko siya sa isang mamahaling restaurant, movie date at marami pang iba. Isang gabi, habang nakahiga kami sa aking silid, kinausap ko siya ng masinsinan. Laida, paano kung nagkaroon ka ng anak? Tapos halos mapatay siya sa bugbog ng asawa niya. Anong gagawin mo? Kaagad na nangunot ang noo niya at bakas sa mukha niya ang galit. Paghihiwalayin ko sila. At kung pwede lang patayin ang lalaking yon, gagawin ko. Hindi mo siya papayagang bumalik dun sa lalaki? Hindi no. Hindi ako baliw para hayaan siyang gawin yun. Kung ganoon, hiwalayan mo na si Gerardo. Natigilan siya at natahimik. Kaya naman kitang saluhin eh. Hindi kita pababayaan, Ma'am Laida. Hindi ko kayang talikuran ang sinumpaan ko sa simbahan, Arthur. Kahit ikamatay mo pa? Hindi na naman siya nakasagot. Laida, ilang beses ka na bang tinutukan ng kutsilyo sa leeg ni Gerardo? Ilang beses ka na bang isinugod sa ospital dahil sa mga baling buto? Hindi ka pa ba nadadala? Miss Hart, 2 araw na lang noon ay babalik na si Sir. Kaya naman ginawa ko ang lahat para kumbinsihin si Laida na iwan ang asawa niya. At hindi naman po ako nabigo. Bago pa dumating si Gerardo, umalis na kami. Isinama ko siya pauwi ng Pampanga, kung saan ay may maliit akong bahay na naipatayo. Hindi yun kasing laki ng bahay niya, pero sapat na para sa aming dalawa. Ikinandado niya ang bahay at ang klinik niya at pinabantayan namin sa barangay. Ipinablatter din niya ang asawa niya. Sa totoo lang po, malakas ang laban niya dahil matagal na akong pasimpleng nag-iipon ng ebidensya
kung sakaling kailanganin. At ganun din naman pala siya. Kaya naman, kahit hindi namin makaharap si Gerardo, mabilis niyang naipablatter dahil sa dami ng ebidensyang naiharap namin sa mga otoridad. Umabot ng halos 2 buwan na masaya kaming namuhay sa probinsya. Huminto muna siya sa pagtatrabaho. Pangarap niya rin kasi ang maging isang plain housewife. Kaya yun mismo ang ipinaranas ko sa kanya. Habang ako naman ay namasukan ulit bilang driver sa isang mag-asawang politiko. Sa tuwing uuwi ako, dinadalhan ko siya ng kung ano-anong pasalubong. Nakakatuwa naman dahil na-appreciate niya ang mga yon. Kahit simpleng kakanin lang o merienda na nabili sa kanto. Magaan din ang buhay ko pag uwi. Nakahanda na ang hapunan, malinis ang bahay, at wala kaming ibang ginagawa kundi pasayahin ang isa't isa. Pero hindi pa doon natatapos ang magandang balita sa pagsasama namin, Miss Hart. Nang magpatingin kami sa doktor, nalaman namin na posible naman palang magkaanak si Laida. Kaya naisip namin na baka si Gerardo talaga ang may problema at hindi siya. Masasabi kong para akong nabubuhay sa isang napakasaya at halos perpektong panaginip, Miss Hart. Pero hindi ko inaasahan ang biglang pagsampal ng realidad na gigising sa akin mula sa panaginip na yon. Isang araw, pag uwi ko galing trabaho, may nakita akong sulat na nakaipit sa flower vase sa ibabaw ng mesa. Sulat yon galing kay Laida. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa kabila ng magaan at halos perpektong buhay na ipinaranas ko sa kanya, hindi pa rin pala siya tuluyang nakalaya sa kanyang nakaraan. Pamamaalam ang laman ng sulat. Babalik daw siya sa Maynila at huwag na huwag ko na raw sana siyang sundan. Yun lang ang nakasulat. At para sa isang lalaking handang gawin ang lahat, kahit pa ang magkasala sa Diyos, para lang sa babaeng mahal niya, hindi ako pumayag na basta na lang niya akong iwan ng ganun-ganun lang. Taliwas sa kagustuhan niya, matapos ng 3 araw na pag-iisip, bumiyahe ako papuntang Maynila, dala ang maraming katanungan at mabigat na pakiramdam sa dibdib. Akala ko, wala nang mas sasakit pa sa ginawa niyang pangiiwan sa akin. Pero nagkamali ako, Miss Hart. Pagdating ko sa bahay niya, nakita ko sila ni Gerardo. Masaya silang nakahiga sa duyan sa garden. Para akong natuod sa kinatatayuan ko. Hindi ako nakagalaw, ni hindi ko nga magawang kumurap. Para akong nasa loob ng isang bangungot at nagising lang nang tumayo si Ma'am Laida at magtama ang paningin namin. Bakas ang gulat at pag-aalala sa mukha niya. Nagpaalam siya sa asawa niya, tsaka niya ako pinuntahan sa labas. Anong ginagawa mo rito, Arthur? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo na akong pupuntahan? Hila-hila niya ang braso ko at pilit akong inilalayo sa bahay. Natatakot kang makita niya ako? Bakit? Alam na ba niya ang relasyon natin? Miss Hart, malaki po akong tao. 5'11" ang height ko at malaki ang katawan. Pero sa pagkakataong yun, walang sinabi ang laki ko sa sakit na nararamdaman ko at tuluyan na akong napaiyak. Hindi niya alam. Sagot niya habang panay ang lingon sa likuran namin. Kung ganon, bakit mo siya binalikan, Laida? Nangako siya sa akin na magbabago na siya, Arthur. Natawa ako. Ilang beses na ba niyang sinabi sa'yo yan? Ganyan siyang mangako. Tapos pagkatapos ng 1 linggo, babalik na naman sa dati. Laida, matalino ka naman. Pero bakit pinipili mong magpakatanga para sa kanya? Nakita mo naman, Arthur. Masaya kami. Nagbago na talaga siya. Ayokong sayangin ang pagkakataong yun. Kahit bali-baliktarin natin ang mundo, siya pa rin naman ang asawa ko. At ang lahat ng nangyari sa atin, puro pagkakamali lang. Lahat yun? Tanong ko. Lahat yun, Arthur. Tuluyan na pong nadurog ang puso ko at pagkatao sa sinabi niya. Sana lang, Laida, hindi ka magsisi sa pinili mo. Dahil kahit magsisi ka pagkatapos ng ilang linggo o buwan, kahit lumuhod ka pa pabalik sa akin, hindi na kita matatanggap. Miss Hart,
Naging mapait po ang kwento ng pag-ibig namin ni Laida. O kung matatawag nga bang pag-ibig talaga yun. Wala na akong naging balita pa sa kanila dahil pinutol ko na ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Para saan pa? Mahirap magmahal ng taong hindi kayang ibigay ng buo ang sarili niya sa'yo. Kahit ibigay mo pa ang buong kaluluwa mo, kung hindi ikaw ang pinipili, hindi pa rin sapat. Kaya para sa mga listeners natin dyan, sana ay matuto kayong piliin ang taong pinipili rin kayo. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Miss Heart. Maraming salamat po sa pagbabasa. Nagbabahagi, Arthur.